Maraming netizen at mga taga-subaybay ang na-curious sa financial status ni Bea Bores, ang content creator at dating kadenang ginto star, lalo na tuluyan na siyang ulila. May mga napapatanong kung saan nga ba nanggagaling ang yaman nito, gayong wala na silang mga magulang. Sa kabila ng mga espekulasyon, pinatunayan ni Bea na kaya niyang maging matagumpay sa kabila ng mga hamon sa buhay. Sa kanyang mga TikTok videos, matatanda ang ibinahagi ni Bea ang masakit na pagkawala ng kaniyang mga magulang. Sabi niya, never niyang dinisclose sa publiko kung paano nawala ng buhay ang kaniyang mga magulang. Pero ani Bea, nawala ang mga ito 5 months apart dahil sa heart attack at ito ang pinakamasakit na nangyari na hinding-hindi niya malilimutan. Sa kasalukuyan, kasama niya sa buhay ang kaniyang grandparents, mga kapatid, ilang kamag-anak at ang matalik na kaibigang si Andrea Brillantes. Isang netizen ang nagtanong noon kung may mana ba siyang natanggap at bakit financially stable siya kahit ulila na sila. Sagot ni Bea, "You know what? I'm curious kasi I've been getting a lot of comments na ganito. I just don't get it. Isn't it normal na mapag-iwanan ng mga mana? Kasi ever since bata kami, parang sinasabi ng dad ko na, we got this for you. Hindi ba common yun sa Philippines na mapag-iwanan ng mga mana? I don't know." Sa katunayan, mas marami pa raw condos at trust funds ang kapatid niya kumpara sa kanya. Dahil dito, marami ang nag-react sa pahayag niyang ito, kung saan may mga netizen na nagsabing hindi ito common sa bansa natin ang mabigyan ng mana dahil ang ibang araw ay utang pa ang naiiwan sa mga pamilya. Ayon sa isang netizen, totoo pala talaga yung sabi na karamihan sa rich kids hindi talaga aware sa mga societal issues at napaka-out of touch sa reality. Though it's not their fault that they are raised that way. Sagot naman ni Bea, "It's so funny cause you all issue me about having a sugar daddy, pero ngayon na I spoke up and asked about something, out of touch ako. Weird." Ineducate naman ng ilang netizen si Bea. Sabi nila, ang common sa Philippines yung anak ang trust fund, retirement fund, wallet, etc. Oo Bea, hindi common sa Philippines mapag-iwanan ng mana. Ang normal, mapag-iwanan ng utang. Sa kabila ng mga dagok sa buhay, patuloy na ipinapakita ni Bea ang kaniyang mga achievements. Sa edad na 21, nakapagpagawa na siya ng kondo, fully paid ang kaniyang Fort Everest Titanium, at nakakapag-aral gamit ang sarili niyang pera mula sa kaniyang trabaho bilang aktres at social media influencer. Aniya, grabe no, from being a pariwara, party girl, sad girl, all na ng masama, to now being a truly independent woman. I had every reason to give up, but I choose not to, and it was worth it. Samantala, ayon sa ilang ulat, ang yumaong ama ni Bea na si Jimmy Bores ay dating Quezon City Councilor. Maraming netizen ang pumuri sa kanya bilang isang mabuting lingkod bayan at mapagbigay na pinuno. May mga nagsabi ring sagana sa incentives ang mga empleyado ng kanilang dating publication company. Komento ng iilan, yes, generous po talaga si Councilor Jimmy Bores. Naging konsi po siya sa 3rd District ng QC for over 3 terms. Siya po ang Mr. Emergency na tinatawag nila since nagbigay siya ng patrol cabs and ambulance every barangay. Sa mga Bores siblings, si Boss Jimmy ang pinakamabait, napaka-generous at matulungin na tao. Yung siya pa humahawak ng publication company nila, sagana kami sa mga incentives. Sa kabila ng suporta ng kaniyang pamilya, napatunayan ni Bea na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa at magtagumpay bilang isang independent woman. Sa palagay mo, paano nakatulong ang mga pinagdaanan ni Bea para maging matatag at matagumpay siya ngayon?